Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Para sa gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Trader, pakisearch na lang siya sa Facebook. Ayan. And, yeah, this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Let's start your reading. For the sign of Virgo. You do have here the Five of Swords, the Emperor, and the Six of Pentacles. Okay, Virgo. I feel like you're really stressed right now. Yung iba stress na may kinalaman sa negosyo or yung iba something na parang hindi mo kayang i-let go, hindi mo gustong i-let go kasi masaya ka dito sa bagay na ito. Whatever this is, no? Maybe a situation, a career, or pwedeng a person na hindi mo gustong i-let go. But with the Emperor, I feel like you're trying to protect yung sarili mo or itong bagay na ito na hindi mo gustong i-let go, tinatry mo protektahan ito. For now, parang you need help sa something, maybe money or with your life. Sabihin na natin ganun, kailangan mo ng tulong. For some of you, I can see a magandang communication with regards to your friends. I mean, kung hindi pa nangyayari yon, magiging mas maganda na ngayon o paparating na itong kagandahan na ito pagdating sa pakikipag-connect, communicate with his friends, maybe friends in the past. Ayan. And there's a new beginning for you, some of you, pero yung new beginning na yun, kailangan mong maglabas ng pera. Since this is love reading, so kukuha ko ng energy naman ng person na kakonect mo. Para doon sa nagtatanong, pang teenager, kasi may mga nagko-comment, hindi daw sila makarelate kasi medyo may edad na daw sila, wala bang reading na pang matanda. Guys, wag mong kunin yung sa love reading kasi this is actually more on love reading, pero kung ang gusto mong makuha yung finances, dito ka makinig sa finances lang. Okay? At saka nagkakaroon naman ako ng sariling reading for finances, yung Virgo career. Nakalagay naman doon career. Yung ating almost daily reading ay love reading yon. Kaya, kung hindi ka nakaka-relate, yun doon ka lang manood sa Virgo career pag nag-reading ako na may kinalaman doon. Or Virgo general, sinasabi ko naman. So, this is for the sign of Virgo. Yung person na nakakonect ni Virgo. This person, I feel like wala siyang ginagawa dito sa connection nito. So, maybe there's a stagnant energy focusing sa kanyang career. Maybe meron din siyang new beginning or ginagawa regarding sa kanyang new beginning regarding finances, career. And the magician is here. Tinatry niyang i-improve ang kanyang skills. Tinatry niyang ayusin ang kanyang career. And I feel like this person, basically wala siyang sabihin na nating pakialam sa ngayon sa kung ano man yung sitwasyon or connection ninyo. Yung iba wala kasi kayong connection. Tell me more for the sign of Virgo. You do have here the Queen of Swords and the Hermit. I feel like may mga bagay kang sinasarili ngayon. Parang, yeah,
puwedeng kina-cut off mo yung person mo ngayon or you're just focusing on family, material matter, ganyan. And, you want something to happen and maaaring I feel like whatever you're making, kung ano man itong ginagawa mo or kung ano man itong binubuo mo, hindi mo pa mararamdaman or makikita yung value or yung halaga or yung balik niyan sa ngayon. For example, for some of you, you're creating or you're starting a business, sabihin na nga gano'n. Pero hindi naman yan katulad ng isang puno na bukas may bunga na. You know what I mean? Maybe sa una, ikaw muna mag-i-invest dyan, maglalagay ng pagmamahal, ng effort. Yung simpleng pagdidilig pa lang, katulad nitong picture nito, yung simpleng pagdidilig pa lang ng isang halaman, bago mo makita yung bunga niyan, matagal. Gagastos ka muna ng tubig, 'di ba? And this is what I'm seeing here. Whatever you're creating right now, or maybe some kind of investment or business or yung pinaghihirapan mo ngayon, sabihin na natin ganun, hindi mo pa nakikita yung halaga niyan ngayon. For some of you, you might be still studying something, so inaaral mo yung bagay na to, or gusto mong aralin tong bagay na to, inuunti-unti mo na yung pag-aaral, hindi mo pa magagamit yan ngayon. For example, yung iba sa inyo, eto bigyan ko ng example, yung iba, gusto mong magkaroon ng sarili mong YouTube channel, pero ngayon, kailangan mo munang aralin kung paano mag-edit ng videos. So ngayon, di ba, naaaksaya or kailangan mong gastusan. Yung iba, bumibili ng mga gadgets para magamit para dito sa sisimulan na YouTube channel. So bago pa mararamdaman yung katas nitong mga bagay na ito is maghihirap muna. And ganun din, for example, yung iba business naman, so katulad nga nun, ganun din, ikaw muna ay maglalabas ng pera, hindi mo pa mararamdaman. Pero in the future, especially, there's a foundation here. Medyo maganda na yung pinag-ugatan, maganda na yung history, maganda na yung sinimulan. Sabihin na natin ganun, meron na. At saka kahit papano, wala ka naman na sa buto. The way I see this picture, it's not just starting. Nandun ka na sa middle, no? Kumbaga wala ka na sa hirap talaga. Kahit papano, meron na. Yung iba meron nang naipundar, meron nang nasimulan regarding dun sa bagay na yon. Okay? So, konti na lang. Maghihintay na lang. Yun na lang ang energy na kukuha natin. Like, for some of you, if you have a job, maybe a business, so naghihintay ka na lang ng returns na hindi pa agad-agad na makikita or hindi pa makukuha. Bibigyan kita ng isa pang example. Alam mo yung 7-Eleven. Okay, yung 7-Eleven kasi it's a big business. Yung negosyo na yan, yung mga businessman na nagtayo ng 7-Eleven, hindi sila nag-e-expect na next month may kita na. Alam mo yon, hindi agad sila nag-e-expect na next month may kita na. Maaaring yung tuloy ng paggastos nila is umabot hanggang 6 years. After 6 years, doon pa lang babalik yung kung ano man yung mga idinagdag nila o ano man nilabas nila. So, ganun yon. Lahat ng business ganun. No? And sa mga hindi nakakalam, I am also a businessman. Yan, a businesswoman. I'm an entrepreneur. So, lalo na if you're an entrepreneur. Kasi ano ba ang entrepreneur? Ang pinagkaiba ng entrepreneur sa businessman, yung entrepreneur kasi kaya nilang mag-start ng business from the scratch. From his or her own ideas. Yun ang entrepreneur. Yung business kasi, pwede yan. Everyone can be a businessman, businesswoman. So, sabihin mo lang, sige, bibiling ko yung negosyo. Alimbawa, bumili ka ng negosyo ng iba, na yung negosyo na yun is umaandar na. Diba? That's a businessman. Itutuloy mo na lang yung pamamalakad ng negosyo na nandun na. Pero starting from the scratch, hindi biro yun. You are what we called entrepreneur. And ako nga, ito nga masasabi ko, I'm also a businessman, I'm also an entrepreneur, and yung aking
masasabi sa inyo, totoo ito, na hindi talaga lahat ng negosyo ay kinabukasan may kita na. 'Di ba? And that is what I'm seeing here. Yung iba, kung ito ay may kinalaman sa pag-aaral naman, ganun din. Nag-aaral ka ngayon, pero in the future, malaki ang ibabalik sa'yo niyang inaral mo na yan. Okay? So, sana naging malinaw ka dito. And I feel like yung concentration mo is not love, but rather money, self-development, transformation, changes. Nandun yung focus mo. Okay? Kasi ang tinanong natin, emotion, pero sa ngayon, wala doon ang focus eh. Wala akong nararamdamang emotion sa'yo. Maybe, okay, importante tong taong to, pero hindi yun ang mas priority ko sa ngayon. Okay? So yun ang nakukuha natin. How about this person? Anong emotions niya towards you? For Virgo, please. Tree of Life is here. Marami tayong cards for your person. The Empress, of course, this person really do likes you inside and out. Hinahangaan ka niya. This person sees you as someone na parang hindi basta babastahin. Especially if you're a woman, pero of course open to sa LGBTQIA+. Especially if you're a woman, you are a rare person. Rare or madalang ang mga babaeng katulad mo. Napakadalang. Alam niya yan. The Nine of Coins is here, so this person sees you as someone na karespe-respeto. Hindi mo deserve ang mga ganitong klaseng bagay para sa kanya. Yung mga maliliit na bagay, you deserve the best. And you do have the King of Wands, the Palace of Swords. Sa ngayon, nagugustuhan ng person nito kung ano nakikita niya sa'yo. You're building something, creating something. Believe siya sa'yo eh. Believe siya sa'yo. The Hanged Man and the Seven of Cups and the Seven of Coins. I'm feeling like itong person na ito is nakikita ko kasi dito yung like there's a snail here on the top, so napakabagal. Regarding sa emotion nitong person na ito, medyo nakokontrol pa ngayon. So more on waiting stage itong person nito, nakokontrol niya kasi nakafocus siya sa mga material na bagay. Okay, sa kanyang comfort zone. Parang hindi niya kayang umalis sa kanyang comfort zone kung saan siya nasanay, etc. I'm feeling like itong person na ito, mabagal siya, pero once na biglaan, alam mo yun, marami siyang mga biglaan na gagawain because siya yung tipo ng tao na biglaan siya kung kumilos. Pero sa ngayon, mabagal, walang actions. Wait lang guys. Let's talk about the future for you. Let's talk about the future for you. Six of Cups, Nine of Swords, Four of Swords. Tell me about this. Six of Swords, High Priestess, and the Knight of Cups, Five of Wands, person na connect mo, future with this person. Four of Wands is here. Knight of Wands, Queen of Swords, Knight of Cups, the Sun, and the Seven of Swords. Kung makikita mo, may pareho kayong card which is the Knight of Cups.
To tell you honestly, nakakita tayo dito ng malaking pagkakagulo, malaking problema for you. And it's like, hindi mo to kayang layuan or alisan. Okay? Nakakita tayo ng challenges for you. But I'm seeing an offer here or a person that could help you na ma-overcome or masolusyonan, malutasan kung ano man yung problema mo. Sa ngayon, hindi pa niya ginagawa yung offer or yung tulong na yon because meron pa siyang mga kailangan unahin or nahihiya or natatakot pa itong person na ito. But definitely with the sun, definitely, kumbaga, shine din siya eh. Lalabas din siya or tutulungan ka din niya. Like, katulad nga nung isang puno. Let's get back to the story about dun sa puno na ginagawa mo or ginogrow mo, no? Gusto mo mag-grow, pinagtutuunan mo ng pansin dito. I feel like matutulungan ka dito because you have the water. You have the water already. What you want or what you need is the sun. Kailangan mo ng sun. And yung sun na ito is coming from this person na paparating sa'yo. Okay? Na maaaring kaya naging matagal ang pag-bloom or pag-grow ng bagay na yan kasi wala pa itong sun wala pa itong taong ito. But then, may taong dadating sa buhay mo that would create big change. And the Knight of Cups and the Knight of Wands, this is like action, the Knight of Action, na magiging mas stable ka in the future with the help of this person. May taong tutulong sa stability mo. Mas mag-grow kung ano man yung ginogrow mo. Mas magiging professional kung ano man yan. And I feel like tutulungan ka nito. No, hindi mo kailangan malungkot. A lot of people are helping you pero mas magiging malaki ang tulong nitong taong ito. Okay? This would cause for you to have this sadness, parang mawawalan ka ng pag-asa, kalungkutan dito. Pero yung iba sa inyo because of expectations or maybe problema na kinakaharap mo kaya hindi mo makuhang maging masaya. But yeah, I'm telling you, there's a person na tutulungan ka na ma-accomplish or mas mapabilis yung mga gusto mong ma-accomplish sa buhay mo. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.